Walang stress, walang hassle, walang traffic sa kaisipan. Walang wangwang, walang himala. Meron lang Chillax Radio. Tara, tambay muna. Mga kapatid, andito kami. Ano pa ba yan? Pinagpapawisan. Oo. Init eh. Ngayon po ay ika-16 na gabi ng buwan po ng Mayo. Ito pa rin po ang pinakamalamig na 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin si DJ J. At ang nagbabalik na si Correct, Jim. Alakpakan tayo lahat. Welcome po mga kapatid sa pinakaswabe, pinakamalambot, pinakabanayad na 2 oras sa area. Ito po ang Chillax Radio. At sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako Mabuti po, at malamig. malamig. Malamig? Oh, Meron bang malamig? Meron. Oo. Sa Baguio. Sa kwarto ko. Yeah. Ako po ang yung lingkod, Lord De Vera. Kasama po natin si DJ J. at si Direct Jim. Yeah. Magandang gabi sa ating lahat mga tol. Welcome po sa Chillax Radio. Live na live. Live na live. Dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung meron kayo nadidinig na maingay na tambucho, sound effects po namin. Kasama yan. Kasama yan. It's the sound of the city. Yan. Ay! Ayan ang sinasabi ko. Yan po mga kapatid ang tunog ng Metro Manila. Tama ba yan, DJ J? Tama yan. Oh. Yan, oo. At binabati po natin ang lahat po na nakikinig sa atin sa buong kapuluan. Labindalawa na. Labintatlo. Yung nandito isa eh. Si Marsa Pues ng Bacolod, hello sa'yo. Miro Cabala, hello sa'yo pare ko. Lester Piones, magandang gabi sa'yo. Si Mong ng Subic, hindi na nagpaparamdam. Si Ning Gempesaw, live na live mula sa Japan, nakikinig po siya mga kapatid. Si Homer Tinovicio dyan po sa Tagaytay at si Omar sa Mendez, Cavite. Surigao. At syempre, makakalimutan ba natin si Ginoong Vincent Eviota Yan, oo. mula po sa Surigao at si Hendrik Oliva na nakikinig mula po sa Middle East. Ha? Yan. Salamat po sa mga bagong likers ng Chillax Yan, page, oo. Facebook. Nangangako po kami na mas magiging aktibo ho kami sa aming Facebook account dahil busy ho kami lahat. Yan. Nandun kami sa mga lugar na wala signal. Walang signal, gaya po ng Pag-asa Island. At sa Japan, may signal naman, DJ J. Tama ko ba yan? Maraming salamat po sa lahat po na tumutok ang isang linggo. Kahit 2 lang ho kami ni DJ J. At ikaw ay galing bansang Japan. Yan, oh. Si Direct Jim ay galing sa bansang Bicol. Bicol, oo. Ano Be bang- cool. Sabi nga nila. Be cool. Pang ilang beses mo na pumunta ng Bicol, Direct Jim? Siguro mga 4 na beses na. Pero ito lang. Ay, hindi, maraming beses na. Gumawa na ako ng mga 7 na beses na. Ilang beses na ako gumawa ng storya tungkol sa Bicol, Mayon, kultura. Ngayon ko lang nakita ng bumbo. Sinalubong ako ng Mayon. Daragang Magayon. Ay, oh. Alam mo ba? Ang ganda. Kinabukasan, wala na ulit. Ay, Tayo- mailap talaga yan. In fact, noon kami, isang travel magazine, pinagsusulatan ko rin. Hirap na hirap kami makakuha ng shot. Bibiyahe ka pa ng malayong-malayo para makuha yung perfect cone. Ganyan. Akala ko naman lagi nakalito. Hindi. Kaya pag Sobrang... nag-post ka ng litrato nun, ang sagot ka ng mga tao sa'yo, mabait sa'yo, Diyos. Oo. Gaganda sex life mo. Mga ganon eh. Gusto ko siya nang tanungin kung... Kamusta naman? Hindi, wag na. Mabait ka ng Diyos. Yan. Tama ka dyan, Direct Jim. At binabati po natin lahat ng mga kapatid po natin na init ngayon. Sana po ay nasa mapayapa kayong kalagayan. At sana ay Diyos ko, nakikiramay ho kami sa lahat po ng mga nawalan. Ha? Sa sunog sa Valenzuela. Grabe yun. 70 na, di ba? 72. 72. Grabe yan. Mula sa mga kaibigan ko sa Puring Manggagawa, ang balita ay ang kumpanya ay hindi nag-hire ng regular. So, itong mga taon to, sabi nga sa Facebook, contractual na, walang benepisyo, walang job security, walang SSS, Medicare, di ba? Yan ang kwento ng malaking porsyento ng ating workforce, Direct Jim. Yun. So, kaya sabi ko, wala pa yung sunog. Parang pinapatay na kayo. Oo, alam mo, ang nakakalungkot dito,
Wala namang mayaman na magtatrabaho dyan sa factory na yan eh. So lagi ang uring manggagawa na nagdarahop, sila palagi ang nagsasuffer. Sila Hindi, lagi pero ang ang kailangan magtrabaho sa mga ganyang uring kondisyon. Yung nakakaloko rito, yung kondisyon nila parang 18th century. Nako, oo. Nakapaligid daw yung nakakasulasok na lason. Correct. Iba yung fumes, nandun lagi. In fact, may pulis nga na nakunan, hindi niya nakayanan yung usok sa loob. At tapos na to, nagre-retrieve ng mga body, siya mismo ay hinimatay. Talaga? Yung matindi. Ang gumagawa po, itong Anong factory produkto po, ba nung factory? Sinelas. Rubber slippers. Ito'y gumagawa nung, kung alam niyo yung brand na, hindi Havaianas kundi Havanas. Havanas. Oo, sila gumagawa niyan. Yun ang malungkot dyan. At sobra kasi yung praning itong factory na manakawan sila. Kasi ang daling nakawan ng tsinelas eh. Kaya ang dami lang mga grills, ang dami mga mesh wire. Kaya hindi nakakalabas, hindi na raw makalabas yung mga tao sa mga bintana. So para sila mga manok na nasunog doon. Gano'n ang nangyari doon, Direct Jim. Okay. Napakalungkot. So sana, Hindi, gamitin natin itong sa akin, gamitin natin itong pagkakataon. Hindi para maawa lang. Tapos lagi naman may awa di ba? Pero yung pag-isipan nyo rin yung lagay ninyo bilang kayo na nagtatrabaho. Oo. Lahat tayo actually, di ba? Parang, bakit kayo umuoo sa mga ganyang sitwasyon? Tingnan nyo yung nangyayari. working conditions, mga kapatid, as early as the early part ng 1800s sa Inglaterra, sa US. Diyan nabuo yung mga labor groups, ha? Kasi yan, mga ganang kondisyon, mga 20 hours, 18 hours, 14 hours, 10 hours na trabaho sa isang araw. At ganyan. At nangyari yan, 2 linggo katatapos lang na araw na paggawa. Na ako sinasabi, yan ang sinasabi natin eh. Ron and Carmela Francisco, sinabi nila, malapit sa lugar nila sa Valenzuela yan. Oo. At kaya daw dinala doon sa lugar na yung dala ng mga bangkay kasi ang gilid pala nun, bukod sa pinakamalaking city hall yan sa buong Pilipinas, ang lugar pala niyan ay puro punerarya at malapit sa public na sementeryo. So yun, ganon mga kapatid. At ang sinisisi ngayon ng gobyerno ng Valenzuela ay sila raw kasi hindi naman pala sila nagbibigay ng fire permit. Nagbibigay ng fire permit ang Bureau of Fire Protection. Sila ang structural integrity lang ng lugar. No. Yun. So, pasa-pasa nagtuturoan ng may kasalanan. Paano nakalusot? Paano binigyan ng permit yung ganung uri ng mga lugar? Nako mga kapatid, napakalungkot na balitang ito talaga. Napakalungkot nga ng balitang yan. No? Ito mga 72 namatay sa Valenzuela. Pero, hindi yan nakakachillax, tol. Pinakalasin na yung usapan. Nalulungkot ako. Bicol, Derek Jim, ano ba ang itsura ng... Sa Albay ka, malamang ano? Ano ba itsura ng Albay ngayon? Ganda. Anong huli kang Ako, napakaganda, napakasarap ng pagkain. Magaling ang governor, no? Magaling ang governor. At yung isa sa kanilang ngayon, ito hindi kami nakaranas dito yung mga kaibigan natin, no? Sila Glenn Atanasio. ATV. Yun? Ay, All-terrain vehicle. 2 oras hanggang sa paanan ka ng Mayon. Ito yung parang motor na 4 yung gulong, di ba? Para kang nakamotor na 4 ang gulong na malaki, di ba? Yun ang... Tapos, ang dulo mo ay zip line pabalik. Sarap. So, kumbaga parang babagsak ka na lang, gano'n, mabalik. Oo, doon sa may Kagsawa Ruins. At, siyempre, Layo nun. Misibis Bay. Mga 1 oras lang, 30 minutos. Alam mo, gusto ko sa Bicol, napakasarap ng pagkain. May isang karindere dyan, yung Wawais, pangalan. Ano na yun, alamat na yun eh. Yung activity namin, ginawa sa mall. So, 2 araw nasa mall lang kami. Pinagkakain ko yung mga hindi mo nakakain dito, diba? Siyempre, Katulad ng... ice cream. Katulad ng... Sili ice cream. Ay, naku. Ito ba, sa tsokolate ba to? Sili shake. Sili shake, ha? Sili talaga. So, unang tanong. Merong mild, merong medium, saka merong wild. So, unang tanong, maanghang din ba ang sili ice cream at sili shake? Ito kasi, pag nakakagat ka ng sili, ang sinasabi ng matanda, inom ka ng gatas. So, automatic din yung neutralize niya. So, ano yung base niya, ano? Ano pa rin, parang nolya, gano'n, alam mo yung gano'n. Ordinary ice cream. Parang masarap yan. Malamang vanilla yan. No, basag yung sili sa loob. So, pag medyo na jackpot ka,
automatic puputok, pero yung belt niya. Natutuwa ako kasi sa kulinaryang Pilipino, nag-explore tayo ng ganyan mga flavor dimensions. At natututo tayo mag-promote. Oo. Sa Ilocos, in fact, meron silang bawang na ice cream. Ha, talaga? Sa Ilocos yan. Bawang na ice cream. Bawang na ice cream. Huwag kayo kasi di ba sa Amerika meron ng bacon ice cream. Huwag kayo magulat kung sa Ilocos magkakaroon din balang araw ng bagnet ice cream. Bagnet flavored ice cream. Kasi nahabol mo dyan yung savory element. Pero paano yun? Paano nangyari yung bawang ice cream? Ice cream o Inalo rin, malamang. crispy na ano? Crispy Hindi. na bawang? Yung essence ng bawang. Sa Albay, meron local line ng local ice cream. Dahil nga, sili ice cream, pili ice cream. Ay, pwede yan. Yan pwede yan. At tinustang bigas. Oh, pwede yun, ha? Sarap. Tinustang Tinikman namin bigas, natin. ha? Malupit yan. Binabati po natin. Kung naririnig po tayo dyan sa Albay, sa Legazpi, hello po sa inyo. Nakapakapalad po ninyo. Maraming adlaw. Yan. Mga oragon. Yung mga oragon. Ano ba yung oragon, Direct Jim? Paliwanag mo naman sa Lahat daw ng positive, matapang, masayahin, magaling na tao. Yan. All that in one. So, pero ang original konsepto niyan, ang oragon ay para malibog, di ba? Tama? Parang Passion, di ba? Passion. May episode pa kayo sa correspondence. Yeah, Alala ko yan, eh. Na ang root word pala niya ay dalawa kasi klase ng Kastilan dumating sa atin. Yung taga-Kastil at yung taga-Aragon. Hindi nga. Panahon ni Ferdinand de Isabela, di ba? Yun yung dalawang kingdom na ni-unite niya. Kaya Kastila tawag natin di Spaniard, di ba? Aragon. Kasi taga-Kastil. Yung mga nasa Bicol na Spaniards ay taga-Aragon. Aragon yan. Ang Aragon ba ay anong bahagi ba ng Espanya yan? Parang southern part, ito yung na-Islamized na part. So dati tong sakop ng Islamic civilization na kinuha ng Christian civilization. Kaya pagdating dito ng mga taga-Aragon tsaka Kastil, tinuloy nila yung laban ng Moro. Kaya Moro tawag nila. Yes. So, Dahil Moro, Moro. mga Moor yan eh. Oo. Isang pejorative term, kino-opt na mga taga Mindanao at ginawa nilang parang, kumbaga parang niggers, di ba? Parang gano'n eh. Oo. Mas ginawa nilang positive. Ang kanilang ay, yun, ang kanilang patron saint, si St. James the Killer of Moors, Santiago de Matamoros. Santiago. Oo. Diba? Hindi ko lang alam paano yung James pa naging Santiago. Di ba? Oo nga, ako hindi. Pero si St. James ay ang patron saint ng mga sundalo. Na sundalo na Killer of Moors. Na Killer of Moors. Malupit yan. Grabe Hindi ko natutunan Ayan doon na. Oo. Kung meron mo kayo natutunan, Hindi ko namin sinasabi. sorry po. Hindi namin Wala kaming kinalaman dyan. Oo, gusto lang namin maging payapa lang po ang Sabado ng gabi ninyo. Dahil Sabado ng gabi, DJJ, ano dapat ang estado ng kanilang pag-iisip? Dapat chillax lang. Relax lang. Kahit may init, malamig pa din. Malamig pa rin. At lilipas din to. Lilipas din yan. At mapupuno kayo Yan. ng lamig at tubig sa mga Yeah, wag naman ganon. Oo. Isipin na natin, ma-miss natin to, di ba? Hindi. Hindi ba? No. Hindi ba? Oh, Hindi, alam mo, pero nung nasa pag-asa tayo, Lord, di ba? Mainit naman, di ba? mainit. Oo. Appreciated natin yung At kung nadidinig tayo ng dalawang nurse doon na si Tin at si si Ness. na sobrang maalaga. Sobrang maalaga. Wala na may mga alagahan. Ang dahil lang. tinulugan po namin doon ay ang Pag-asa Health Center Hotel. Oo. Yung health center, doon kami natulog. Sa sahig. Oo. At nung huling gabi lang nila na-realize na wala pala akong mattress. No, Talaga? Wala- Saan ka natulog? Hindi, may mattress pero walang merong Hindi kutsyon. walang malambot. Ganun. Kutsyon pero ibig sabihin walang Kobre kama. Walang kobre kama. Parang nung nakita nila patulog na ako, na may dugo yung mattress. Hindi nga. Ay, wala ko pala kayong humot. Okay lang. Kinuha nila. Gano'n. So sa dalawang pinakamagagandang mga dalaginding sa isa na ng Na pag-asa. nagpupunta ng dulot-dulo para paligayahin ng mga Coast Guard. Oo. Talaga? Malis. Oo, dahil ang gimmick daw ng mga sundalo ron ay nagpapa-BP lagi. Nagpapabito. Ang galing. Kahit wala namang So, ano yan? problema. Pababaan sila. Ganun. Hindi, BP tapos kwentuhan ganyan. Oo.
Tunay namang swabe talaga ang mga tugtugin mo, DJJ. Di ba balik Sana naririnig tayo sa Pag-asa Island. Sana nadidinig tayo sa Pag-asa Island. At kung nadidinig nga tayo sa Pag-asa Island, dyan po sa West Philippine Sea, kaduluduluhan na bayan po sa kanlurang bahagi po ng Palitas Pilipinas. si EXO na Marines. Oo. XO ng Marines, si CO muna. Tio. Si Major Ferdinand Atos ng Marines. Atos. Si XO Michael Mortel. Yan. Ang veterano to ng mga Mindanao campaigns. Basilan. Si Mortel, sabay kami nasa Basilan. Napakasarap kakwentuhan ng mga kawani ng Philippine Marines, mga kapatid. Ibang klase sila. Ibang klase ang samahan nila. Ibang klase ang lifestyle nila. Talaga. So, makikita mo eh. At kung Makwento ka naman, Lord, yung Oo. alam bang tinreten sila ng China? Oo, yan. Kwento mo yan. Habang nasa... pero plano. Teritoryo natin, ha? Teritoryo natin. Panending mo lang kami. Oo. Dahil ang Pag-asa ay katabi ng Subi Reef. May Subi Reef. Kung nakikita ninyo yung mga pinapakita sa mga balita ng Department of National Defense na mga reef area tinatayuan ng kung ano ng China. Yung isa raw kadikit ng Pag-asa. Parang kumbaga parang dito sa Mandaluyong tatawid ka lang ng EDSA, parang ganon. Meron ng construction ng China. At kitang-kita mo sa gabi yung mga pinagagawa, yung mga hayop na yan. So, nasa aeroplano sila. Nasa aeroplano kami, palanding pala kami puntang Pag-asa Airstrip. Abay, binantaan kami. Paano Na lumilipad raw radyo kami. kayo, ganun? Oo. Lumilipad raw kami sa teritoryong militar ng China. Ganon na. Yung malupit na. Kaya magandang move ng Armed Forces of the Philippines na si General Gregorio Katapang na dalhin ang media ron. Ano? At ito nga. At ay promote yung turismo. Oo, walang sinabi yung mga beach ng Boracay. White sand, polvoron. Yun nga ang tawag ko ron, polvoron. Boron. Pag nilagyan mo ng asukal, pwede Hindi, na kainin. Pag ginanon mo yung paa mo, pare doon sa polvoron. Pagdating ko sa Pag-asa Island, si Direk Jim, puro puti yung mukha. Galing beach. Ganon. Nakakatakot naman yun. Medyo nakakatakot yan. Nakakatensyon. Pero magandang isipin, we are in safe hands kasi ang tatapang ng mga sundalo natin. Papalagi ang mga yan kahit ano. Kahit kakaunti lang sila. Kakaunti lang sila at kahit outnumbered sila in terms of arms. At yan naman kasi ang kwento ng mga sundalo natin mula noon pa. Ako babatiin ko ang Westcom, no? Western Command. Ngayon ko na-appreciate yung Philippine Navy kasi 2 araw kami, yung grupo namin, sila nag-aeroplano, di ba? Para lahat ng mode ng transportation na tikman namin. Kami, sumakay kami sa Navy ship. Mas matagal pa yung biyahe namin kaysa sa inilagi namin. 2 araw lang kami sa Pag-asa. 2 araw, 4 na araw yung biyahe namin. Aboard the Navy patrol ship, di ba? Namuhay kami para kaming tinrato kami embedded. So namuhay kami na parang Navy rin kami. So gagalangin mo yung anong oras ang kain nila, gano'n. Pati yung tulugan na marami na puyat sa amin. Galing. Ang lalakas namin maghilik. Kamusta naman yung pagkain? Dito ko na, pagkain. Pupunta tayo dyan mamaya. Oh. Ngayon ko na-appreciate na ang tatapang ng Navy natin. Pag nakita ninyong 2 araw na kayo tumatakbo sa open sea at teritoryo pa rin ng Pilipinas at sila lang ang nandun, ma-appreciate mo po tapang nitong mga to. Kasi anytime, malalaki na barko ng China na makakasalubong nila. At hindi nila atrasan yun. Yan ang ano. Alam mo, noon pa lang yan eh. Sinasabi nila, di ba, noong World War II, di ba, pinigilan ng mga Amerikano ang mga ROTC noon na lumaban. Ito mga ROTC guerrillas natin. ROTC Kasi mga bata eh, 17, 18 years old. Sinabi nila na isang opisyal ng Reserve ROTC. yan eh. Kaya Reserve Army natin. Sinabi nila, we do not need anyone's permission to fight for our country. Kaya pumalagi ang mga yan. At karamihan sa mga Yan guerrilla yung Hunters Guerrilla. na nasa Maynila ng mga yon ay mga ROTC, mga bata. Isipin mo mga, di ba ano yung mga ginagawa ng mga bata ngayon? Mga hip-hop, ganyan. Nung World War II, mga kapatid, mga lolo-lola natin ay pumapalaglaban sa mga dayuhan. At ito malupit dyan.
Pagkatapos ng World War II, nagkaroon ng Korean War. Noong karamihan na lumalaban sa side ng mga komunista noong 1950s sa Korean War, ay takot na takot pag nalalaman nila na ang mga sundalong lumalaban pala doon Ay, mga Pilipino? ay mga Pilipino kasi may experience tayo ng World War II. Oo. At some of the best soldiers daw ay galing ay mga gerilla ng Pilipinas. At takot na takot ang mga Chinese communist troops noon sa mga sundalo natin. At kung tutuusin mo, lumalaban tayo sa terrain na hindi tayo sanay kasi malamig eh. Di ba? Ganon katindi ang mga sundalo Parang natin. kumbaga sa eskwela, ganito ang sitwasyon Pilipinas, China. Parang yung mga kaklase mo maliit pero bato-bato na hindi matras. Yung kalaban nila, mga anak mayaman lang. Yeah. Na may bodyguard, na may kotse, na may ganon. Yun ang sitwasyon. Pero kung papalag tayo. Napalag tayo. Yun. Although, ayaw namin, kami ni Lord, ayaw namin, tsaka hindi dapat, yung mambuyo ka, bubuyuin mo yung gera. Kasi maraming mainit na Oo. At sa totoo lang, Ulitin po natin mga kapatid. Kami po ni Direk Jim, hindi lang bubuyo. sa loob po ng ilang araw Sa linggo, higit. halos isang linggo. May proyekto po kami para po sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Presidential Communications Operations Office ay may ginagawa ko kami dokumentaryo tukol po sa ating claim Pag-asa. dyan po sa West Philippine nila Sea. sa Araw ng Kalayaan. Mapapanood po nila sa Araw ng Kalayaan. Yun nga lang, hindi po sa Channel 5. Oo. Sa PTV4. Yan. Kami po ay nagpunta sa Kalayaan Island Group. Kalayaan Group of Islands. At before that, nagpunta rin, dumalo ko kami sa Baho de Masinloc. Yung Ito yung parte ng mapa na pag tinignan ninyo, nakalagay sa mapa, South China Sea, kaliwa ng Pilipinas pag nakarap ko sa mapa. Na ang sinasabi natin ngayon, yung South China Sea na yan ang dahilan kaya sinasabi ng China, amin to. Kasi kahit kayo ang tawag nyo, South China Sea. Hindi po, West Philippine Sea ang Kaya tawag. ngayon, dapat ina-assert natin ang ating claim. No? At nagpapasalamat po kami sa lahat po na walang sawang tumututok sa programang ito. Kahit wala po silang napupulot na kahit anong impormasyon na bago Ang 13 natin. o aral sa buhay. Kundi, wala lang, humilata ka lang, di ba? Minsan, sasabit na tula, di ba? Tsaka ako natin gagawin yun kasi nakaka-stress eh. Oo. Pag medyo malamig-lamig, Yeah. tututo lang. Pag medyo tagulan na, no? Oo. Malapit na. Oh, pansin mo, no? Karamihan sa mga lugar na... May kumasok na bagyo, di ba? Ay, hindi ano yan. Oo. Yung dolphin, sasadsad lang yun sa Philippine Air Responsibility. Pero si Dodong, nakapasok at medyo nagparamdam dyan po sa Hilaga ng Luzon, sa Batanes at sa Babuyan, Grupo Pailas at sa Santa Ana, Cagayan, mga kapatid. Sa putong ito, meron pong babati lang na kaibigan po natin na galing malapit-lapit Sa mga masugid nating listener. Oo nga, hindi ako na... Dito sa bayan ni Wolverine. Ha? Oo, doon nga yung sa Wolverine. Talaga? Oo. Wolverine na karakter. Doon siya nagtagod yun. Nag-iihi pala si mga kapatid. Palakpakan po natin si... Eloisa Toledo, France. Yan. Hello, sir. Galing sa Canada. Pag-hi ka lang, Eloisa. Hi! Di Eloisa ay natagpuan niya ang kanyang poetic voice nung nasa Canada na siya in exile. Yan. Na-meet niya yung mga Pilipino ron. Tsaka yung mga ibang nasyon na mga spoken word groups tsaka mga poets. So yun. Diba? Kumusta ang cultural? Inikot ko sa rito yung cultural dito. Yan. Cultural, Yan. parang Yun. densos, ganyan. Tachekis. Hello, si Eloisa. Hi! Eloisa, ilang taon ka ba nanirahan sa Canada? Canada, bale 6 years. 6 years na. Pero si Eloisa sa Pilipinas ay laking Sa Palo. Laking Sampaloc. Laking Sampaloc. Hindi mo ba namimiss ang mga baha sa Sampaloc, Eloisa? Hindi masyado. Hindi masyado. Alam mo,
Napanood nyo ba yun, no? Bowling for Columbine? Oo. Oo. Merong ganong notion, no, na parang ang Canada Ang Bowling for Columbine ay documentary ginawa ni pangalan na to, Michael Moore. Michael Moore, yeah. At ang cliche niya lagi, ang Canada raw ay meron ding video games na marahas at the same amount of guns. Pero sa Canada, ang mga tao, pwede kang pumunta sa harap ng bahay, kakatok ka, pagbubuksan ka ng tao na nakangiti. Ganun. Yun ba ay may basis ba yung ganong judgment para sa Eloisa? Ganun ba? Kumusta ang buhay sa Canada? Okay naman, masyadong polite ang mga tao. Masyadong polite. Kasi ito yung isa sa mga natin, nakuha ko rin na city na nag-grow na aware sila na multicultural sila. Diba? Tama ba yun? Gano'n ka apparent yun sa mga policies, guidance, kahalo-halo yung mga lahi? Lalo na sa pagdating sa pagtatrabaho, very protected yung mga konting biro mo lang, pwede kang ireklamo agad sa Ministry of Labor na racism, tas ikaw ang matatanggal sa work instant na sila. Very detailed at saka masyado nilang binibigyan ng focus yung dahil nga open culture so tanggap lahat. Pero marami pa rin racist, tama? Meron pa rin, pero ang maganda lang doon, may support from the government na pwede kang mag-file ng reklamo, tapos gagawin talaga nila ng paraan. Galing. Sa kaso ba, Eloy, mga Pilipino ba? Nakaranas ka ba ng gano'n? Actually, mas pangapagalit, nakakalungkot mang sabihin, pero mas marami ka pang maririnig sa kapwa Pilipino. Ganun? Ano ko, no? Ang mga ganyan kasi lugar, Toronto, Vancouver, multicultural na rin talaga. Ultimo yung mga Alberta na marami rin Pinoy dyan Pagdating mo lang mga Quebec, ibang usapan yan, French. Medyo Quebec, wow! At ang Quebec doon sinubukan maging independent. Dati. At nagkaroon sila ng plebisito, no? Kung gusto nilang tumiwalag. Nakakatawa kasi, parang Bangsamoro yan Isang estado sa loob ng Canada na gusto nila maging independent kasi sila ay Pranses. Diba? Natotoo naman kasi sa history nila dito lahat nung French na dapat papasok sa US territory dito na gano'n, di ba? Dito nag-putak yan. Pero, parang rin naman yan Wala namang urig na Canadian dyan, di ba? Lahat. Dayo naman kayo lahat Native American Indians talaga lahat. Diba? Oo, kaya mga pangalan nga yan. Teka, meron pa bang malaki population doon kahit sa city ng mga Native Indians? Marami. Saka marami sila ng benefits talaga, wala sila. Marami akong mga nakilala na ang mahal kasi doon tuition, university, di ba, inaabot ng mga thousands talaga. Pero sila, parang bilang benefits sa kanila, wala silang binabayarang taxes, wala silang gano'n. Yun ang kapalit ng pagkamkam ng bayan nila. Libre, ito ka libre. Pahiram ng bayan nyo. Para bang sa US yan, ang mga Indians daw ay, sa reservations ay either naging alcoholic o nagiging mga sugarol. Hindi naman. Marami nga sa kanilang, ngayon marami sa kanilang, umaangat na sa professional levels kasi malakas din ang supportan. Solid sila as a group. So, Abuti pa sila, Dito kasi yung mga Indians, nagmamotor. Oo. Iba yan. Easy. Huwag ganun to, 5 henerasyon na yun. At, mga kapatid, sa Toronto ay yung pagiging polite nila, Eloy, sa tingin mo saan ang gagaling yun? Hindi ko masabi, pero parang napaka-natural sa kanila lagi silang pinagtatawanan ng mga, lalo na pag nakakakita sila may nakakakita sa kanila turista from US. Kasi totoo talaga yung cliche na pag nabangga ka nila, sila pa yung magsusorry sa'yo. Ganun do? Tapos lahat ng, di ba, yung mga pinto sa mall, talagang kahit sobrang layo mo pa, hihintayin ka nila at pagbubuksan ka nila ng pinto. Hindi dahil babae ka? Hindi, lahat. Pantay, lahat. Ganun. Talagang ganun. Natural na sa kanila. Ang mga sasakyan, hindi ka sasagasaan sa kalye? Hindi. Ang mga sasakyan doon, takot sa tao. Tapos kapag nagbusina ka doon, parang ang dating sa kanila, minumura mo sila. Yan ang importante dyan. Pag-usapan natin yung mga kapatid. Dito ginagawa Morse code yun. Diba? Bahagi kasi ng pagmamaneo sa Pilipinas, ang busina. Masaya ka o hindi, bubusina ka, di ba? Konting kibot,
Totor. Diba? Di ba, Bakit natin binabanggit to? Kasi nung isang araw lang, no, mga kapatid, sa Bonifacio Global City. Ayan, oo. Tutusin mo, isa sa mga dapat maayos ang trapiko dyan, di ba? Meron pong nasagasaan na isang babaeng Thai national na buntis pa. Oh, bakit? At tumatawid pa sa pedestrian lane. Bakit? Merong dalawang tatanga-tanga na mga SUV na ang bibilis, hindi po may preno at kita nila may tumatawid sa pedestrian lane. At buntis pa tong babae ito. Ako, naranasan ko kahit sa Switzerland, sa Germany. Pag tumayo ka sa pedestrian lane, automatic hihinto ang Priority, no? hihinto ang mga sasakyan. Pagsabihan. Tapos pag medyo nakatayo ka lang, hindi ka tumatawid, mumurahin ka, tawid na. Pag gano'n ka, nakahinto nga silang lahat. Nasa natin yan. Oo. Sa Geneva tayo. Hindi ka maalala yan. Sila pa yung galit. Sila pa kayo galit dahil- ang bagal mo tumawid. Di ba? Hindi natin alam yung nangyayari. Parang, tawid na. Tawid Oo. na. Eh. Tayo, sanay tayo. Nababanggiin na tayo anytime. At meron doon na tipong may pagkakataon doon na, testing ko tingnan mo tatawid ako, titigil yan. Tumigil. Tumigil na yan. Tumigil. Kahit walang stoplight, basta nasa pet. Ngayon, yung ganyan, yan, iba lang tayo. Sa Baguio, ginagawa yan. Na, meron na sign doon hihinto ka 5 seconds pag may tumatawid, pag may nakita kang tao. Nakalagay yun sa lahat ng sign sa Baguio ngayon. Sa lahat ng pedestrian, wala sumusunod. Wala sumusunod. Wala sumusunod. Pag tumayo, tatakbo ka talaga, di ba? Oo kasi pag sabihan natin sa mga sa mga nakikinig po ng mga motorista ngayon, Nagmamaneho. hindi ko namin alam kung paano nyo nakuha yung lisensya ninyo. Pero kung makakita ko kayo na bahagi po ng kalsada na may mga parallel na mga guhit, ibig sabihin po nun, pedestrian lane. Ganito ang general principle ng vehicles. Okay. Ang lupa ay para sa mga tao. Kaya mo nire-rehistro sa sakyan mo at kailangan mo ng lisensya para imaneho yan. Humingi ka ng permiso sa gobyerno at nagpapaalam ko sa taong bayan, nagagamitin mo yung sasakyan sa daanan ng tao. Daanan ng tao. Daanan ng tao yan. EDSA, hindi daanan sa sasakyan, daanan ng tao yan. Yan. Ang priority yung tao Ina-assume mo lagi na palakihan ng sasakyan ang pedestrian ang hari. Baliktad sa Maynila Ang motorista ang mayabang. Galit pa. Porque nagbayad sila ng road users tax at nagbayad ka ng mahal para Kaya sa kami SUV tax mo. dahil ang pedestrian wala. Dahil nga, ang kalye ay para sa pedestrian. Yan, At ini-extend pa rin yan ganyang uri ng mentalidad. Kunyari sa tren. Para sa mata ng maraming tao sa gobyerno, hindi nila binibigyan ng prioridad ang mga mananakay, kaya gano'n na lang po ang train system natin. Ikaw ba, Mr. Gapasin, nakaranas ka na ulit ng panghaharas sa LRT1? Yan. Meron ka pa ba nakakasakay na amoy langka? Meron pa din. Pero dahil bakasyon ngayon, pero yung huling sakay ko, talagang naamoy ko yung amoy isda talaga. Talaga? Pero, yun nga, dahil wala naman sila sigurong choice Siksikan Ako pare, taga-Arpapa ako. Arpapa Station. Talagang pag sakay mo sa umaga, talagang dikit-dikit kayo lahat. Siyempre, nakakapit lahat sa gano'n, di ba? Dikit-dikit kayo. Talagang yung ilong mo, sumisilindro Alam mo, sa kilikili. nagbago yung... Sumisilindro sa kilikili. Nagbago yung ko yung parang pananaw ko, ugali ko, na parang, nung una ako sumakay, parang, ang sama naman ito, ang rude naman ito, ganyan. So, hindi man lang Pero naligo, pag tumatagal, hindi, yung siksikan, Masanay ka na rin. parang, ganun yata talaga, siguro gawin ko na rin to. Gawin mo na rin, So, gagawin mo na din. Na parang may tatamaan ka, na parang, sorry, ganyan, pero okay lang, parang gano'n. Yes, Kasi, Ang pangit, di ba? Ang bawa sa Hong Kong, napansin ko sa train, di ba pagtapat nung may tinatapatan yung pintuan di ba? may araw. Meron araw. May araw yan. Ang ibig sabihin ng araw, yung guhit sa gilid, doon ka tatayo. Oo. Dahil ang priority ay yung lalabas. Lalabas, oo. Dito hindi. Yung lalabas, sa salubungin ng papasok. Oo, Kaya pag mahina ka, next station ka na ulit bababa. Yan, Yan. Eloy, base ba sa mga kwento ng mga taong nauna sa iyo ron, ito ba ang mga pinagdadaanan ng Pilipinas ay pinagdaanan na rin ng bansang kinalalagakan mo ngayon? Yan.
Base sa mga kwento nila, parang for the longest time, ganun talaga yung kultura nila na mapagbigay. Yung inaano nyo na Hindi yung sila dumaan sa ganitong parang primitive hindi, na face. parang hindi. Kasi yung sa train na sinasabi niya, di ba, na may arrow sign pa sa sahig, doon wala, parang common courtesy talaga na pag lahat, bus, streetcar, subway, pauunahin talaga nila. Tapos, hindi ka, pag kung uunahan mo sila, may mamamatay ka sa hiya kasi lahat ng tao nakatingin sa'yo na parang, ang stupid mo naman, anong ginagawa mo? Kadalasan ba mga Pilipino gumagawa niya? Halo-halo din eh. Halo-halo din na dahil. Nakakahiya ka. Nakakahiya tayo, alam mo yun? Bigla. Parang hindi na kailangan sabihin yun, di ba? Ang babait ng mga Pilipino doon na driver. Napaka-masunurin sa Feeling ko lahat ng Pilipino na sa ibang bansa ay mababait. Mababait, mahuhusay, magagaling. Pag uwi nila, lahat sila ay kamag-anak na ni Satanas. ni security guard mo. Ni Kupal. Hoy, Rosso, kamusta ka dyan, mga kapatid? Binabati po natin si Mrs. Kapasin. Ayan, ako ma. Hello sa'yo, Ma, at si Thea. Hello sa'yo, Thea. Thea Tolentino Gapasin. Aking asawa. Yan. Sila sa radio. At papatuloy po natin ang pag-uusapan itong mga nangyayari nga dito sa West Philippine Sea, mga katol, ha? Dahil, Una, gusto ko sabihin sa lahat ng tao, nakita ng dalawang mata natin doon. Napakaganda Ang ganda. at napakayaman. Gano'ng kaganda yung beach? Ito na lang. Hanggang tuhod eh. Naglalakad ka. Sa ilang metro ka na yata. Nasa tuhod pa rin. oo, Pero, siyempre, sabi mo, ano yun, babaw naman. Gamitin mo yung goggles mo, tapos ilubog mo yung ulo mo. Makikita mo yung corals at yung schools of fishes gumagano sa tuhod mo. nako, Grabe! Direct Jim. Sa Pag-asa Island, ang mga mangisda ay humihingi pa umanhin sa atin. Oo, dahil Pasensya na ho kayo, wala ho kaming galunggong dito. Ito lang ho meron. Tangige, maya-maya. Lapo-lapo. nalalaki. Na ginagawa lang, daing, dinadaing lang At na nagtanong kami. lapo-lapo. Ang kakapal ng balat nun, paano? So ganito, ganito Una, akala natin puro military nandun. Parang parusahan ng mga militar doon dinadala. Hindi. May civilian. Naghanap kami ng interviewin na, meron ba mga mangingisda rito na pwede namin interviewin? Ay, wala. Lahat kami rito mga empleyado. Gano'n. Lahat kami hobby fishermen. Hobby Lahat fishermen. pala sila ay mangingisda. Yung punto So, dyan. ibig sabihin, kung sa tuwing Pero nandun sila. kakain sila, mahuhuli sila. Kung trip nila. Oo. Ngayon, pakiusap nila, kung pwede po, sa susunod, sawa na rin ho kami sa isda at sa delata. Kung maaari ho sana magdala kayo ng sariwang karne. Sariwang karne. Baka, baboy, ganyan. Laking bagay. Pero napakasarap sariwang Pero alam dapat isda nag-aalaga sila ng baboy. Isda, meron sila. Isda na hindi pa nakakastikim ng refrigeration. Iba ang lasa. Pag pinatong mo sa uling, painitan mo lang sa uling, di ba? Antay mong mangulubot yung balat. Pag ginanon mo yung laman, yung tamis ng laman, Diyos ko. Iba talaga siya. So, hindi Iba. mo kailangan lagyan ng mga asin. Wala na. Wala. In fact, ang daing nila walang asin. Talaga? Pinapaarawan lang. Pinapaarawan. Hindi na kailangan ng asin. Ganun kalupit ang isda. At kung tutusin mo, first class sa mga isda sa Maynila. Lapu-lapu, maya-maya, Imelda. ang higit. Imelda, lalo na. Ano yung imelda? Ang imelda ay poor version ng maya-maya. Oh. Pero tutusin mo 50 pesos ang 1 kilo ng maya-maya at At kahit anong lapu-lapu. isda. Kahit anong isda. Basta doon bumili ka, 50 Across the board. pesos. 50 pesos. Basta ang isda ron, 50 pesos sa kilo. Ganun. Kahit ano. Lupit. Hindi. Lupit yung lugar na yun. Pero ang luto, isa lang ba? O... Pinakamadali sa lahat ay isigang. Isigang. May problema kasi ron. Bihira ang sibuyas, bihira ang luya, bihira ang bawang. Patay tayo. Oo. So kung meron kang seasoning, mga Lalihim mo. sinigang mix, okay na yon. In fact, wala na kayo nun May nanghuli para sa amin, isang napakalaking tangige. So buong araw, chinapsap namin tangige. Okay, sa umaga, prito, ganyan. Sa tanghali, sinigang. Sabi ko, para mga iba, sa gabi,
Ako po bahala. Magkikilaw ako kasi marunong magkilaw eh. Patay, walang Chop-chop sila. Pagdating sa kusina, paano to? Meron lang suka, walang sibuyas at walang luya. Paano ako magkikilaw? Yun ang problema ron. Ganun, dahil di tumutubo, hindi sila nagtatanim, hindi nila alam yung... Ang tinatanim na nila, sili, kalamansi, ayan. Tapos limited yung natatransport yung galing Palawan ng groceries. Pag meron nga raw soft drinks doon, Naku! 3 araw ubos na. Talaga? Maniwala ka sa akin, Direct Jim. Nung gabi na naiwan kami, ang highlight ng araw namin, ako, si Jun Sabayton, as Direk R.E. Rivera, ang pinaka-gimmick namin nung gabing yon, naglakad kami sa isang tindahan para bumili ng Coke na malamig. Na malamig. Sa co-op kayo bumili. Hindi, sa isang pribadong bahay Na may na tindahan. may hoard siya ng Coke. So, hindi sa tindahan, ganun? Hindi talaga siya Pero tindahan. binibilhan na rin siya ng ibang tao. Oo, pero parang yun ang pinakamasarap na Coca-Cola na inom ko sa buong buhay ko. Kasi buong araw, kasi yung kuryente may oras lang eh. So yung ref mo, wala, the rest of the day. So parang pag nakatingin ka ng Coca-Cola na malamig, ay maluluha ka talaga. Pero magbabago na yun within the next few months dahil nagkakaroon na ng solar doon. At sana, sinabi kasi na bahayag ng AFP Chief of Staff ay pinopromote daw nila sa turismo yung lugar na yun. So sana magkaroon ng commercial flights doon sa lugar na yun. Napakasarap ng tostitos na kinakain natin mga kapatid. Pero bawal po yan dito ha. Bawal yan. Sa booth ng radio. I-imagine lang natin yan. Ni-imagine nyo lang yan. Mamaya tayo babalan yan pagkataas nito. Mga kapatid ha. Wala pa rin katumbas ang piniritong maya-maya o tangigi na binubudal fight mo pa. My God. Ano ang significance ng Boodle fight? Direct Jim? Ayan, kinuwento sa amin. Ang Boodle fight pala ay sa warrior tradition. Ayan. Warrior tradition. Yung mga warlords ang unang kakain ng kung ano nandun sa nakubkub nila na lugar. Di ba? At yung lahat ng matitira, ilalagay sa isang mahabang mesa para pagsaluhan ng mga plebo ng mga So, may sundalo. titira muna. Yung warlord, Hindi kasama kakainin dun mo. sa ano. Lahat ng matitira, lahat ng hindi niya nagalaw, ilalagay sa isang mesa yun. Para sa mga sundalo, yun ang Boodle fight. Bakit Boodle fight? Dahil mag-aagawan kayo. Talaga, Oo. Kasi nasa isang mesa lang, agawan talaga sa ano eh. Gawin nyo muna natin kain, no? Nahihiya pa yung mga Marines eh. May pa sila. Talaga? So, paano yun? Agawan? Ibig sabihin, ganun ka Hindi, may konti? pwestuhan kasi yan. In fairness, pwestuhan naman. Pero yung mga kasama natin, mga galing Maynila, ay hindi sanay magkamay. Ba? Yan. Technique kasi sa pag nagkakamay ka, ang tagatulak ng kanin, pagkain mo, ay ang hinlalaki. Lalaki. Mhm. So, paano nagkamay? Hindi, Ewan ko paano yung iba. ginawang kutsara, tapos ginagano. Oo, ganun, no? Aba, Mali yun. matagal yun. Oo. Dapat igaganon mo mo ito, tupukin mo siya doon sa daon na Oo, saging. yan, ha? Saka mo yung scoop, tapos tutulak mo. Di ba? Ikakalampos ito, a ball. Yan. Pero binabati natin ang kaibigan si Darin Bailon na perfect gumawa ng adobo, DJ. Ano yung adobo naman ang ginawa niya? Ito yung adobo, napakasarap Hindi, hindi. Siya kumuha. Puro isda. Hindi, may dala kami. Ang sarap-sarap ng adobo na yun. Pinakamasarap na adobo na nakain ko siguro in Yung recent years. nangingibabaw ang mantika. Oo, eh. Oo, eh. At open si Darin na dala mo yung ingredients mo, ipagluluto ka niya. Yan. Oh. Ang address niya ay sa 18th Avenue. 15th Avenue. Kaya ang DJ, hindi ko narinig yung kwento mo tungkol sa Japan. Iba naman doon. Iba naman ang pagkain nila. Ito, pinakamabilis. Pinakamasarap na nakain mo. Alam mo, para sa akin, pinakamasarap, saka pinakanakahagulat, yung tinatawag lang, curry rice. Biyabu, dito. Ayan. Hindi, ang ano kasi natin, di ba, kailangan may kanin, may ulam. Oo. So, feeling ko, yung
yung curry mismo, yung kaldero, Oh. may karne doon. Ganun. Buti nga, napahiya pa ako. Buti nga hindi ako naiintindihan dahil parang nag-request ako, saan dito ang may karne? Oh. Hindi niya nag-get. So parang binuhos lang yung curry sauce lang. Oh. Yung literal, curry rice. Kanin nila, Japanese rice, saka Curry sauce. curry sauce. Pero mukhang may karne sa... Wala. Sabaw lang talaga siya na pinakulaan. Pero lasa, Diyos ko. Nung una parang, hindi yata okay ito. Pero nung pagtikim ko parang, wow. talaga. Ito yata yung pinakamasarap na curry na natikman ko. Grabe. Walang karne yan, walang kung ano. Walang karne, walang karne. Ang pinakakarne ko na sinubstitute doon yung tumagon nila. Yung itlog. Oo. Alam mo ba, Direk Jim, Ganun pala. ang unang-una kong tikim ng yung curry rice na yan, sa'yo. Saan? Yung bahay mo dati na malapit lang Nga. sa Teacher's Village. Dito. May isang lugar dyan na parang karinderya lang. Na hapon ang nagluluto. Saan yan? Saan yan? Katabi ng spa. Sa Papunta likod ka rin. ng Pure Gold. Pure Gold na ngayon, dati yun Lane. Okay. Diyos na makakagin. Natikman mo pala yun. Ilang beses ako bumalik doon. Hindi mo Hapon ang nagluluto. So, napakasarap. bumuka sa alas 4 lang ng hapon. Alas 3 pa lang nandun na ako. So ganun din, walang karne. Hindi, ito may karne. Meron. Tanungin natin ang ating binipini ng mga Ayan, mga Toronto. ang daming artisanal food sa Ano ang pinakamasarap na nalagay mo sa kamanga mo sa syudad ng Toronto? Binibini. Pagkain lang, ha? Eloisa. Ang pagkain ba? Ay! Meron doon Thai mango chicken. Naku. Thai mango chicken. Alam mo ba, karamihan sa mga food shows ngayon sa cable ay Canadian food shows. Ganun ba? Magugulat ka. Kasi parang Pero the best way, multicultural nga eh. Kasi the best way to sample kung makiklik sa daigdig yung ano mo, test mo sa Canada. Kasi pag nagtayo ka ng restaurant doon, multicultural yung society. eto, Eloisa. Pag nag-English ka ba, merong A sa dulo? Yeah. Hindi mo siya mamamalayan, pero eventually ma-acquire mo. Paano yun? Sabi ko na yun. Sample. Ah, Isang phrase. halimbawa, mahilig sila yung parang tinanong mo na, tapos uulitin yung sagot. Parang sinabi mo na, that's beautiful Ganon. Sabi niya, oh, is it? Ang sasagot nila, ganon. So parang sinabi mo na, ang sagot niya, ganon pa rin. So parang kayong Kala ko naman yung mga... Parang Singapore lang. Kala ko naman parang mga taxi driver dito. Sir, kanan tayo. Kanan tayo, sir? Kanan tayo. Parang ganon. Kanan na nga sinabi. Parang Singapore, parang la. Parang la, sa Singapore. Ganun, di ba? Si DJJ kasi matagal na nanirahan sa bansang Singapore, mga kapatid. Kailan mo naalis yung la? Hindi. Kahit kailan yata, hindi ko na... Na-acquire yun. Hindi ko na-acquire. Mabuti na lang. La at is it? Yung is it? Ano yung Singaporean din yan? Is it? Ay, nako. Dito, bago naman kasi. I know, right? Saan, dito? I know, right? Nung una mong uwi mula Canada, Eloise, ano yung pagkain na hinanap mo? Ang unang hinanap ko, Jollibee, pero halo-halo yung unang kong nakain. No. Halo-halo sa Jollibee. Wala Hindi halo-halo sa Chowking. Walang Jollibee sa Toronto? Magkakaroon later this year. Aba! Gulat ako doon. Jollibee. Hindi, kasi importante. Hindi kasi nagluluto si Eloisa. Ang buong pamilya na nagluluto ron. Ang pagkain ay hindi lang simple ang pagkain. Ang pagkain ay alaala. Memories Portable yan. cultural product. Oo. Yan ay Galing, ha? suma total ng iyong pagkatao. Lalo ko yan ang kinalakihan mo. First time mong tikim ng isang bagay, lalo na pag Pinoy ka, may konteksto, naalala mo kung sino kasama mo. At least ako, kung anong sitwasyon, kailan mo natikman yun. Di ba? Pag nakakain ka ng adobo, ilang klaseng adobo yung nakain mo. Ganun, di ba? So, kaya sa akin, memorable yung adobo ni Ginger Bailon. Oo, Ginger. Malupit. Also known as Chuchu. Chuchu Bailon, mga kapatid, ang malupit na cinematographer,
At t-shirt printer, siya po si Tom Tees, mga kapatid. Panda Bear. Yeah. Panda Bear. Pinag-usapan po natin ang pagkain, siyempre. Oo. 80% ng pinag-uusapan sa Chillax Radio ay pagkain, mga tala. Oh, Kasama ang guest natin si Eloy sa Francia. Eloy sa Francia, alam natin na malamig sa Canada, no? Ngayon, Mayo sa Pilipinas. Ikaw ba bilang, siyempre Pinoy ka naman, ano, na lumaki sa Pilipinas. Sa palagi mo ba, iba yung init ngayon kumpara nung bago ka umalis? Parang yung init noon mainit lang pero may hangin. Pero yung init ngayon parang lagkit na lagkit Na, na. yan ang sinasabi ko dyan. Sa Toronto ba, ano yung pinakamainit na umiinit na naman na parang ganito? Doon naman pag mainit, walang kahangin-hangin. Pero tuwang-tuwa yung mga tao kasi sabik na sabik sa iyo. Ayun. Pinakamainit yata ay 42. Hoy, umabot na ganun? Extremes yan, nagne-negative 42 ng winter pero pag summer umaabot yung 40. Pero mainit yung 42. Para sa kanila. Kasi ang record lang natin for this year, sa Maynila, 36.4. Hindi ba tayo ng 48 ngayon? Wala pa. Pero kasi, yun yung temperature, iba pa yung heat Teka, index. yun yung yun yung buga ng araw sa atin. Oo. Iba pa yung bibingka effect. Iba pa yung heat index ay Yung pagkainitan ng semento, ayan na, yung balik sa'yo. halo-halo na yan. Buti ka, hayop ka, nakatira ka sa tabi ng mall. Oo, well, ganun eh. Pag wala ka pabayad na kuryente, doon ka lang sa mall. Yan. Patay mo, di ba? Ay naku mga kapatid, baka mo-overtime na po tayo ha. Pasalamat po tayo sa lahat po ng mga nakinig sa gabing ito. At nagpapasalamat po tayo sa ating espesyal na panauwi na si Miss Eloy sa Francia. Ayan. Happy birthday, Eloy. Ay, birthday mo? Sa 20. Sa May Ay, 20. happy birthday. Happy birthday, Eloisa. At pauwi na si Eloisa sa kanyang birthday. Ay. Pakalungkot. At ngayon lang natin nakadaupang palad ulit si Binibining Eloy. Ano tawag siya sa Toronto? Louis kasi hindi nila mabigkas yung OI. Kaya nahihirapan sila. Louis. Maganda. Yan. Okay, Louis, maraming salamat sa'yo. Palakpakan sa'yo lahat. DJ J, Direct Jim, nabuhay po tayong lahat. Buhay tayo lahat. Mulit-mulit, binabati po natin. Kung nakikinig sila, ang mga magigiting natin tagapagtanggol ng isla ng pag-aasa dyan po sa West Philippine Sea. Ang Marines, ang Air Force, ang Coast Guard, Engineering, Coast lahat Guard, po sila. lahat. Ang pulis, na wala akong nakita ang pulis. Wala, di na Walang laman ng kulungan. Walang laman ng kulungan. At lahat po na bumubuo ng munisipalidad ng Kalayaan. Mayor Bitoonon, Mayor Bitoonon at si Administrator Pernia. Ikaw po sa inyo. Si at Imelda sama Pernia. na natin ang magigiting na tao ng Western Command. Western Command. Ito po ang Chillax Radio. Mabuhay po tayong lahat.